Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Welcome again sa ating panambahan, sa mga nanonood sa ating live. Sa mapagpalang umaga sa inyo, naway abutin po kayo ng biyaya ng salita ng Diyos, lalo na ang patungkol sa kaligtasan, magandang balita patungkol kay Kristo. Right, so muli ay makibukas kayo sa akin sa ating text in 1 John chapter 3 verse 16 hanggang verse 24 as we continue expose the writings of John. 1 John, again, ang kanyang purpose ng sulat na ito is to know that we have eternal life. That ay isa pong malaking biyaya o pagpapala sa atin bilang mga Kristiyano. From time to time, John reminds us na meron po tayong magandang kinabukasan bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, even sa mga mga bago pa lang sa pananampalataya, ay nais ko na ikaw ay maalala mo o maging pamumuhay mo ito, sapagkat ito lang ang ating inaasam-asam. Alam naman po natin na ang lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kanyang mga minahal at hinirang before the foundation of the world. At that ay sa pamamagitan ni Kristo ay nakita po natin kung paano ang pag-ibig na ito ay natanggap po natin. That's why in our first verse, in chapter 3, verse 16, ay pinapakita po dito kung paano tayo minahal ng Diyos. Right? With this, we perceive, nakikita natin, nalaman po natin that God loves us. Why? Bakit? Ano ang kadahilanan na minahal ka ng Diyos? Ano ang rason? Ano ang bunga ng pagmamahal mo? So, again, let's see our verses na ating binasa as we continue. Last Sunday, we talk about the necessity of brotherly love. Now, we try to expound the definition and the value of brotherly love. Kasi dito, bakit mahalaga po ito? Because one of the mark na nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang si Kristo, yung pagmamahal po sa mga kapatiran. Well, we can say that na mahal ko ang kapatid kong ito, pero there is no any action or anything na makikita po tayo. Madali lang sabihin po yan. Kaya nga, hindi lang sa salita, kundi dapat may kasamang gawa. Right? So, before that, let's pray. Holy Diyos, sa ngalan po ni Kristo, naway makinabang po muli kami sa mensahe na aming matutungayan sa umaga po ito at magiging gabay po namin sa araw-araw na pamumuhay po ng bawat isa. Diyos, tulungan niyo po kami na may sa pamuhay po namin ang iyong salita at makita po sa amin ang bunga po nito bilang mga anak mo at bilang mga kapatiran ng magmamahal po sa bawat isa. Salamat. Gusto namin ang tulong ng Panginoong Espiritu na siyang magiging magbigay ng kaliwanagan po sa salita sa mga oras po. Salamat po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, as we
mention verse 16, basahin po natin kasi we are going to try na matapos po natin po ito by verse to verse ay i-expose po natin, no? And verse 16 dito sa Tagalog, sabi po dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. That's why we perceive, no? Nakita po natin na kung papaano ang Diyos ay minahal po tayo because anong nangyari? At anong ginawa? He laid down His life for us. Ibinigay ng kanyang buhay para sa atin. Right? So, that we ought also to lay down our lives for the brethren. With this, we know that God loves us. Diba? Alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo because the life of Christ ay ibinigay niya po sa atin. Because He laid down His life for you. Diba? Kaya nga sabi ng John chapter 15 verse 13, ang sabi po dito, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Kininikta ka agad sa mga kaibigan. Who are those friends? We are. Tayo po yun. So, it means, the Lord freely and voluntarily laid down His life for His people. Why? For a ransom to you, for them, for us. Isang pagbabayad ng kanyang buhay para sa atin. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, Siya yung naging substitute po natin. Kinuha niya ang kasalanan natin upon Himself. Siyang naging kadahilan na kung bakit tayo po ay sa harapan po ng Diyos. Now, we are right. Hindi na po tayo enmity or enemy of God. So, He bore our sin or the curse of the law and the Father's wrath. Imagine po yun, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus na supposed to be dapat nasa inyo po yun, nasa ating po yun, yung galit ng Diyos. Imagine yung galit ng Diyos. Diyos na galit sa tao while Siya ang lumikha sa tao and then pumalit yung galit. Paano kaya galit? Hanggang saan kaya humantong yung galit na yun? At sa lahat ng mga bagay na nahahawakan mo, nakikita mo, nakasama pa rin doon ang galit ng Diyos. Imagine ang isang tao na hindi nagkaroon ng pagkakataon na may tama ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Every time na ikaw ay lalabas sa pintuan mo or even inside your home, yung galit ng Diyos ay natulog. Okay? Hindi yung galit na galit ako dito kung pakain ko ng galit. Or ibablock ko lahat ng bagay ko. Right? So, hindi lamang po yun mga kapatid. Hindi lamang po yung pinawi ng Diyos ang kanyang galit sa atin, kundi lahat ng mga kaparusahan na dapat nararapat para sa iyo dahil sa kasalanan ay kinuha niya. That's why He suffered death. Namatay. Dapat tayo po yung mamatay. Kamatayan sa krus. Okay? Sa isang tao na walang kasalanan para sa mga taong makasalanan. Yan po yung nakikita po na. Okay? Now, tandaan po natin, the persons who He laid down His life are described as His friends. Kaya ngayon, kaibigan ka na. Hindi na enmity, hindi na galit ang Diyos sa atin. Imagine yung description no.
galit sa iyo ng Diyos? Now, magiging kaibigan ka na. Ano kaya ang kapalit po nun kapag kaibigan ka na? Di ba? So, tandaan po natin, originally, we are the enemies of God and enmity with Him. Now, we are now friends of God. So, when the Lord Jesus Christ laid down His life for us, He reconciled to be, and He chose to be. Because of God, chose us to be His friends. So, by dying for us, dahil sa kanyang kamatayan, He reconciled those who were enemies, making you as friends. Yung kapalit po. So, therefore, ibig lang sabihin, His love in dying for His people, yung pagkamatay ng Diyos o kanyang kamatayan sa kanyang mga tao, it is a greater instance of love. Kailanman, hindi natin matatagpuan sa sanlibutan ito. Right? Kailanman, sa tanang buhay po natin, even in our family, maybe, ay hindi po natin makita po yun. Kasi pinag-uusapan po dito ay pwedeng ipamalit ang buhay. That's why ang order po dito, can you give your life to your brother? What's the text? Kailan sinasabi po dito? Right? Ito yung po si example na pinapakita sa atin ni John. Kaya hindi natin basta-basta sa walang bahala ang pag-ibig ng bawat isa sa mga kapatiran. Akala po natin, simpleng pag-ibig lamang po yan. Right? Katulad kanina, sabi ko, it is the one, the mark. May isang marka po ito. Kung yan ay hindi mo na-express sa kapatiran, maybe something wrong, no? Kaya dito sa verse natin, next paragraph, and we ought to lay down our lives for the brethren. Hindi natin mapapantayan yung ginawa ni Kristo, right? Na ibinigay niya ang buhay niya po sa atin. Right? Why? Because we cannot. The reason being that no man, hindi naman tayo kasi sinless or perfect, kahit yung sarili po natin, ay we cannot ransom. Kaya hindi natin kayang pantayan ang ginawa ng Kristo. So, ano ang dapat gagawin po natin? So, what is the light? Ano yung paliwanag ng bakit kailangan po natin ibigay ang ating mga buhay sa ating mga kapatiran? At anong ibig sabihin po nito? It means we ought to be willing to risk their lives, your lives. Kaya ba natin po yun? Sakripisyo ang ating buhay sa ating mga kapatiran? Kaya ba natin i-expose ang ating mga sarili in any dangers for the sake of your brethren? Kaya ba natin po yun? Well, dating pastor po natin ay kaya niya po yun, nagawa niya po yun. Isang membro na medyo nagkaroon ng problema, inaapi or something with threat, ay talagang pinagtanggol po niya. So, it's a good example na to imitate. Pero ito yung dapat pong imitate dahil ang pinakabuod po nito, yung pagkamatay ni Kristo sa iyo. Diba? So kung lalaliman po natin, how deep is that love? Diba? So, kaya ba natin ibigay ang ating sarili for their sake? When and if necessary. Right? Kung kinakailangan.
ibigay po natin. Di ba? Example, yung kay Priscilla at saka si Aquila. No? A good example sa Book of Romans. No? Talaga namang kanilang buhay ay binigay nila kay Paul, okay? Tinulungan, even also yung mga membro ng mga simbahan, especially among the Gentiles, nakita po natin. So, ang tanong, are we willing to freely lay down our lives in the cause of Christ, the name of Christ? Okay? Katulad ng mga apostol at sa mga ibang mga martyr of Jesus. Okay? Marami po tayong mga nabasa regarding about their martyrs para lang may pakita ang kanilang pagmamahal sa mga kapamilya. So, saan po natin nakuha po ito? Saan po natin pwedeng example po dito? Of course, sa ating Panginoong Hesus mismo. Okay? Yung kanyang ganti. So, that is very important. What is brotherly love is? Ganyan po pag-ibig ng dapat may pakita po natin sa mga kapatiran. Sometimes kasi hindi po natin binibigyan. Kapag nagkaroon ng sigalot, di ba? O wala na, talagang galit sa iyo, hindi na inintindi. While alam naman po natin sa ating harang pag-aaral pa, isa kuman. So it is our duty na kahit talagang meron kang di pinagkakasunduan ng isang kapatid, it's your duty to defend. Ipagtanggol mo siya. Yan ay isang marka na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi yung anak ako ng Diyos. Ikaw yung nagdideklara sa di mo. Sa iba dadaan. Hindi ka na anak ng Diyos kasi sa iyo dadaan ang kaligtasan. Whatever. Kaya ganun po mga kapatid. Ganun ang definasyon at value ng brotherly love. Right? Okay, so verse 17. Sana matapos po natin po ito. Verse 17. Subalit, ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutan ito, nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Right? Andan po natin, our days, today's world, right? Sa panahon po natin, there are Christians, okay, who are called to suffer or give their lives for our Lord Jesus Christ. However, karamihan sa mga Kristiyano will not be called upon to give their life, but they may have frequent opportunity to show. Marami po tayong pagkakataon na maipakita natin ang ating mga pagmamahal sa mga kapatiran. Kahit sabihin po natin, walang pagkakataon. There are, diba? May mga bagay na magagawa po natin. Paano? Alam naman po natin, there are many Christians. Maraming mga Kristiyano that they are blessed with any material goods, everything. Meron po sila. Okay? So, paano natin? Of course, also to show our love to God by sharing. No? Siyempre, kung talagang mahal mo ang kapatid mo, sa pamamagitan ng pagbibigay, to share, lalo na sa mga least fortunate kapatiran, that's the way. Kahit hindi mo maibigay yung sarili mo sa kanya, pero pwede natin bigyan ng mga bagay. Sabi nga ng kakahirap mo ba yan? Hindi mo pa binigay noon. Nung time na kailangan niya.
Right? Ikakahirap po ba yun? Hindi naman. Di ba? So, marami po tayong example na pagmamahal sa mga kapatiran, especially sa mga support, galing sa simbahan, at doon marami tayong makikita example doon sa apps, no? They are selling those common goods. Diba? Para lang may bigay. Kahit wala, talagang nagsama-sama po sila, ipunin, para lang ibigay. No? Ngayon, hindi na. Sinasarili na. Kung sino man yung namumuno ng simbahan, sinasarili na lang, maatim niya, na siya ay talagang punong-puno, pero ang kanyang membro, wala nang makain. Still, masaya pa rin siya. Ganun ba ang kanyang pagtingin sa brotherly love? Kundi talagang makikita mo sa kanya na yung kasapwang no, ay nasa diba? So, sana kung talagang mga ngaral ka, ikaw mismo ang magbigay ng good example sa mga membro. Hindi sinasarili. Maatik mo na ikaw tatlo ang nilimita ng sasakyan dahil bigay ng mga kapatiran. Pero yung mga iba, nagpipuwilit na magbigay para tumbalo. Hindi mo maatin po yun. Pero sa kanila, talagang okay? Kasi sa mga simbahan, sa mga unang simbahan, like church in Jerusalem, kapag may mga kapatiran na in needs, okay? Sabi mo, sige, bahala na ang Diyos. God meet your needs through them, through us. Diba? Kung hindi natin gagawin yun, paano mamimit yung kanilang pangailangan. Diba? Pero sometimes, Christian hardens their hearts, okay, to refuse to help in practical way. Okay? So what's the sense? What is the use of brotherly love? Wala po yun. So mahalaga dito yun. It's an mark also. Di ba? Kaya makikita po natin, ganun talaga ang mga palatandaan ng mga Kristiyano. At yun po ay nakikita po natin. So, tandaan po natin, alam po natin na bawat membro are expecting the love from a child. So, through us, ay naipapakita po natin sa kanila. Kung hindi po natin gagawa po yun, sayang lang. Okay? Kundi puro lang tayo salita. Okay? Hindi natin ginagawa ng tama. Do in action. Sa salita lang. Maraming mga ganun. Kaya, although nasa atin na ang buhay na walang hanggan, pero hindi nakikitaan sa atin, di ba? Kasi ang taong merong pag-asa, makikita mo talaga na gumagalaw kung ikilos po yan. Dahil sa kagalakan po niya sa pag-asa po niya, freely na tumulong, ibigay ang kanyang buhay, magbigay, whatever na gusto niyang pakita, gagawin niya po yun. Right? So, yan po yung nice ipakita po sa atin ni John. Now, in verse 18, tingnan po natin. Mga munting anak, inulit na naman ni John. Patuloy na pinapakita niya ang kanyang endearment sa kanyang mga readers. Huwag kayong umibig sa salita ni Sabila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Okay? Kaya nga sabi ni Apostle James, if a brother or sister be naked and
destitute of daily food, one of you say unto them, depart in peace. Pinalayas na, sige, mapayapa ka sana. Hindi naman natin tinulungan. So, what that profit? Ano ang giging bunga po yun? Okay? Hindi sa salita. Instead, we are to love in deed and in truth. So, paano natin may makikita na talagang minamahal mo ang iyong kapatid bukod sa ibibigay mo ang sarili mo and meeting his needs. Okay? Tandaan po natin, true love is a operating grace. True love is an operative grace. Ibig sabihin, meron kang habag sa taong yun, bagamat duty mo po yun, gagawin mo kasi pag duty lang, gagawin mo kasi duty. Pag hindi ko ginawa, paparusahan ako. Pero yung operative with grace, iba po yun. No? Kaya kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, kaya niyang ibenta ang mga property niya para sa kanya. That's an operative grace. Okay? Na dapat ma-reveal sa atin bilang mga Kristiyano as serving one another. Di ba? Kaya ang Kristiyano talagang we are bearing one another's. Pag kailangan, bagamat wala kang pera, ito lang pera ko, 100 lang, hati tayo, kapatid. Diba? O kaya, assign na lang, mas kailangan mo. Okay? Kaya handa po tayo bilang mga Kristiyano, kasi kapatid mo po yan eh. Yung ang kapatid mo sa laman, binibigay mo din nga lahat. Dahil sa pagmamahal mo. Pero iba yung pagmamahal mo bilang Kristiyano sa kapwa mo Kristiyano. Kasi nakaugat sa pag-ibig na yun sa ginawa ng Kristo. Kaya hindi lamang po yun. Not just bearing one another's burden, also being forbearing and forgiving one another by praying for each other, by exhorting and building one another's faith, admonish one another in love, forgiving that we might be forgiven, helping those who truly need help. Now, ang lahat kong ito, we should to be done. It should to be done wholeheartedly with cheerfulness, without grudging. Wow, kaya ba natin po ito? Of course, kaya po natin. Kasi binago ka. Yung pagmamahal na transfer sa iyo, yun din yung pagmamahal na ibibigay mo sa kapwa mo. So you can, kaya mong lahat gawin ang example. Right, so with that, ay makikita po natin na meron talagang katungkulan ang isang Kristiyano sa kanya kapwa Kristiyano. Right, so in verse 19 hanggang verse 22, sabi po dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan. Another mark at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. We have the confidence in God. Meron kang confidensya sa Diyos. Imagine yung mangyayari po yun pag talagang ginawa po natin. Right? And verse 20, tuwing hahatulan tayo ng ating puso sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Verse 21, mga minamahal, kung tayo hindi nahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin
tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. At tandaan po natin, it's a command. No? To love the brethren. So, pag ginawa po natin po yun, hindi lamang po yung cow ay may mga bagay. No? Lalo na yung panalangin po natin, it's also a sign. Imagine, with that, pagsunod ng Kanyang commandment, your prayer will be answered. Sa katotohanan, ito yung nagpapakita that we have true love for others. Okay? And that the evidence by willing to make sacrifice that we might do him good. Why? It assures our hearts. Subukan mo. Ang hindi tulungan kung mahalin ng kapatid, di ba susundan ka ng iyong konsensya? Kapatid yun, sa pananampalataya, hindi ko ginawa yung dapat kong gawin. Di ba? Ahabulin ka ng konsensya mo. Pero pag ginawa mo, you have the confidence before God. I mean, your heart will not condemn. Di ba? Hindi ka condemn. Walang kondinasyon na mararanasan mo sa sarili mo. Diba? Tandaan po natin, may banal na espiritu na nananangan sa iyo, nananangan po sa atin. At yan ang magpupursuit sa atin, yung assurance. At yan ang magbibigay sa atin ng full assurance that we are of the truth and belongs to God if ginawa po natin po yan. Di ba? Subukan mo, sasabihin, hindi ka anak ng Diyos. Sa konsensya mo, babagabin ka ng konsensya mo dahil hindi mo ginawa. Pero pag ginawa mo po yan, sabihin ng banal na espiritu sa iyo that you have the full assurance. You have the truth and you are belong to God. Hindi lang yung makikita nila na patunay, anak ng Diyos yun kasi namimigay. Hindi. Pinaka-importante yun, yung pag-gaining of heart. Right? Kahit sabihin mo hindi nila nakita, pero nagkaroon ka naman ng confidence before God dahil ginawa mo yung tama. Yun yun. Pero hindi mo ginawa, dalawa, kahatulan ka ng mga kapwa mo Kristiyano o sino mga tao na sa paligid mo, and hindi lamang po yun, kundi pati yung konsensya mo ay babagabag. Babagabag ka. Okay? So, pag ginawa po natin po yun, the believer's heart ceases to condemn him. Titigil ang condemnation sa iyong puso dahil ginawa po natin po yun. Okay? Dahil katanggap-tanggap sa Diyos po yun. That's ang kanyang command. So if with that, we are assured that He loves us with an everlasting love and we have passed from death to life. Yun po yun. Taong ito, dahil ginagawa niya, talaga makita ko niya that you are passed from death to life. Bakit? Because brotherly love. Tandaan po natin, mga kapatid, because brotherly love is a sure evidence of the saving work of God in the believer's heart. Sigurado po yun. Okay? Maliwanag po yun, na ebidensya po yun, na nasa iyo ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa iyong puso. Now, if our heart condemns us, in verse 20, God is greater than our heart and knoweth all things. Okay? Ngayon naman, napag-aralan na po natin ito one time because the confidence before God.
Kaya ibig lang sabihin, itong verse na to, it's encourage Christians to live their life so that their heart does not condemn them for any secret sin. Patuloy ka lang bilang mga Kristiyano sa buwan. But if the Christian heart condemns them, they will never have peace for God. Wala kang kapayapaan. Wala talaga. Dahil alam ng Diyos, He knows more about us than our heart. At alam ng Diyos na meron kang kasalanan. Kasabihin mo, wala akong kasalanan. Alam ng Diyos. Diba? So, sabi ng text po natin, Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Kaya ang Kristiyano, kapag siya ay namumuhay without any condemning heart, you have the confidence in God. In salvation, in prayer, in anything, you have malaya ka. Makakalapit sa Diyos. Hindan po natin. Dahil yan ay konsyensya, talagang babagabagin ka dyan. Kahit nga hindi tayo Kristiyano, kaya lang, sometimes, pag patay na ang konsyensya mo, hindi ka na talaga babagabagin. Pero meron din, mga Kristiyano talaga, patay ang konsyensya, kaya hindi niya kayang gawin, mahalin ng kapatid. Di ba? Kapatid. Diyan, brothers. Bagay. Ganun. Sisiraan ng kapatid. Okay? Tandaan po natin, yung confidence is not based on our merits or what we do. The confidence or boldness na meron tayo towards our Maker is founded solely on the evidence that He will graciously accept us as pardon sinners in yun. Diba? God pardon us through Christ. So, meron na tayong confidence. Meron po tayong katapangan na lumapit sa Diyos. We have that kind of confidence because God accepts us, pardon us, not in the belief na merong pabor para sa iyo. Hindi yun ang ginawa dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo. Again, you have that confidence. Kaya nga doon sa prayer, whatsoever we ask, we receive Him. Because we keep commandments and those things that are pleasing in His sight. Diba? Alam naman po natin, bilang mga Kristiyano, there is a limitation. Hindi naman lahat. Kaya yung iba, talagang pinipili. Talagang angkinin na kahit hindi nakalubad po ng Diyos. Akin to, pinag-pray ko na to. No. In our prayer, we must follow in accordance with the will of God. Kung ano yung kalooban, of course, saan natin makikita? Through His Word. Diba? That's why in prayer, it must be requested in a right manner. Hindi lamang yung ganito ang gusto ko, no. Hindi yung ganyan. It also be requested in faith, not wavering but believing God in His promise. Because you keep His commandment. Because you follow the commandment. You do your duty as brother. That we must love our brothers. It's a command. Ibig sabihin, isa ito sa kasiguruhan. Hingi ka nga lang hingi, pero wala naman tayong ginagawa sa ating mga kapwa-Kristiyano. Diba? Eh kung hindi naman natin sinusunod, kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. What? Because it furnishes evidence. Kung ito ginagawa po natin, magpapakita lang ng ebidensya
na tayo anak ng Diyos and He hear us. Makikinig sa atin. Sumusunod ka, di ba? Ganun din sa mga magulang. Kapag sumunod ang anak mo, talagang bibigyan mo. Pag hindi sumunod, no way. Okay? No way. Hindi kita bibigyan. Right? Hindi mamaaari. Right? So, in verse 23, anong sabi po ng verse 23? Ating text. At ito ang kanyang utos na manampalatayo sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo at tayo mag-ibigan sa ayon sa ibinigay niya sa utos sa atin. Okay? At ito ay mention that we keep the commandments of God. Okay? So the apostle proceed na gusto niyang maipakita kung anong mga ito. First, faith in Christ. Manampalataya kay Kristo ayon sa ating text na binasa. Ang pangalawa is to love one another. Kaya nga ni-reduce po ito ginawang isa na langit. The two are reduced to one. Because they are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin po ito. Yeah? Mananampalataya ka nga, pero wala ka namang pagmamahal. Nagmamahal ka nga, pero wala ka namang pananampalataya. So, both, mayroong ano po yun, consequence po yun. Consequences po yun. Maaaring nagmamahal ka, pero hindi mo kanyang ibigay. Ang katulad ng pagmamahal na binigay ng Panginoon. That's the worldly love. While kung ikaw ay mananampalataya, tapos wala namang pag-ibig, so hindi ka na. Hindi pwedeng pag-iwalayan po yun. Okay? Ang command kasi is to believe on Christ. Di ba? Ang command is to believe on Christ that through His death, we may be justified from all things from which we could not be justified by the law of Moses. So, through that, no? Na through death of Christ, hindi pwedeng magmahal ng katulad ng pagmamahal ni Kristo ang isang ordinary unbeliever. Okay? Dahil there is merong kahilingan, merong kapalit po yun. Di ba? Pero pagmamahal ng mga kapatid, it is a sacrifice. No? Sakripisyo po yun, knowing, showing that ikaw ay isang children of God. Diba? Hindi yung nagsasabi na children of God, pero iba yung ginawa niya. Okay? Lahat na lang ay kinamkam. Okay? So, bakit binanggit po yun? Una ay manampalataya ka kay Kristo. Because with that, we are able to love one another as He command us. Hindi kanya pwedeng utusan na mahalin ang kapwa mo Kristiyano at hindi ka mananampalataya kay Kristo. Diba? Kasi iba ang pag-ibig o pagmamahal sa kapwa-tao kapag hindi ka mananampalataya kay Kristo. Because hindi pa narinig ang puso mo. God cannot command you to love your brother because there is no renewal in your heart. Why? Because to love God and man is impossible. Impossibly po yun. Diba? Kailangan, there is renewal in our heart. At ang renewal po nyo, comes by Christ Jesus. Hindi pwede pag-iwalay ito yun. Kaya inuna na malampalataya muna kay Kristo. Dapat po natin, kasi kung hindi ka totoo na talagang converted, you cannot express that kind of love na sinasabi ng ating text.
Siguraduhin mo na talagang mananampalataya kay Kristo. Hindi mo i-apply ang klaseng pagmamahal. Ang pagmamahal na katulad ng pinakita. Ay, napakahalaga po ito. In our last text, in verse 24, anong sabi po dito? At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya at siya sa kanya. Tandaan po natin. Siya sa kanya at sa kanya. Right? At dito, nakikilala natin na siya ay mananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. So there is, merong katunayan na talaga ang pagmamahal na sa iyo, ito ay nasa iyo. Okay? Now, in John chapter 14, verse 23, this is a promise. Tingnan muna natin. John chapter 14, verse 23. Sabi po dito, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin at ang kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. May pangako ang ating Panginoon that He would come and take abode in His people. So Apostle John says that we have proof that the Holy Spirit abiding in us is a fruit that He is abiding in us. Yun po yung palatandaan. Right? Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay ibinigay sa kanyang mga tao at the time of our salvation. Okay? Palatandaan. Ano yung palatandaan? Na nasa iyo ang banal na Espiritu that He might enlighten their minds. Okay? Elevate their affection. Sustain them in times of trial. Ito yung mga palatandaan na makikita mo. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Para sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga nagmamahal sa kapwa natin mananampalataya, bilang mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ito yung palatandaan na ang banal na Espiritu ay nanatili po sa atin. And to fill them with the Spirit of the Lord Jesus. And when the fruits of the Spirit cease in a believer, he can be certain that the Spirit of God is with him. Kaya no one can be a true Christian in whom the Holy Spirit does not dwell. Okay? And no one can determine that the Spirit dwells in a person except by the effects of produced in his heart and life. Kaya yun pala tandaan. Kaya kapag wala po yun, pagmamahal sa kapwa Kristiyano, it means there is wrong. Maybe, confession lang. Kasi pwedeng dayain. Pero sa ito, ang tunay na Kristiyano, there is a dwelling those spirit. At ito yung mga puna. Pakikita yung mga puna.
para sa makakasiguro po tayo na siya ay nananatili sa iyo at siya ay nananatili din. Kaya kung wala pong ito, we cannot determine. Kaya dito natin makikita sa isang Kristiyano, if yung epekto, yung effect ng produce in his heart and life. Diba? Tunay ng Kristiyano, kapag mayroong epekto sa kanyang puso at sa kanyang buhay, yung gawa ng banal na Espiritu sa kanya, yung bunga ng banal na Espiritu. Ano po natin? Isa sa kasama sa bunga ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ito po ay maliwanag na kaya nga ang haba ng kanyang exposition regarding sa brotherly love. The value and the necessity of brotherly love. Right? Because this is the one mark of being a true Christian. Hindi natin pwedeng sasabihin lang sa salita. Sige. Diba? We can. Hindi mong sabihin po yun. Kahit araw-araw, pwede natin sabihin na mahal po natin ang ating kapatid. Kristiyan. Pero hindi ko pwede. Kailangan meron talagang maaari, pinakahigit na magagawa po natin is give our love. Diba? Yun ang patunay talaga. Yung mga material goods, pwede kasi mayaman ka naman, may nakakayanan. Diba? Pero pagdating sa ganyan, kaya nga yung mga tunay na Kristiyano during that time, talagang buhay nilang kapalit. Talagang makikita natin na talagang nasa kanila ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nananapin. Tayo mo na. The light of your word, Lord, salamat sa pagkat nakinabang po muli kami. Hindi lamang po, Panginoon, basta-basta Kristiyano. Hindi yung sapat na kami ay naniniwala meron kaming natanggap na buhay na walang hanggan. Maaaring may mga Kristiyanong Diyos na nananatili na lamang po doon. Well, that's the promise. Pero kung hahanapan ang Panginoon ng bunga ng buhay na walang hanggan, ay hindi makakita sa amin. Hindi, walang naging bunga ang paniniwala ko yan. Kaya Lord, maaaring nasilog ang mga ibang Kristiyano edad. Maaaring kampante na sila. Sila po ay itinuturing na tagapagmana ng kalangitan. Pero hindi po nakikitaan ang bagay na meron silang tinatananin ng pag-asa. Kaya Lord, maaaring time, Lord, to check our heart. Hindi po kami inahatulan ng aming mga puso. Maaring maaring sa pera lang namin po ito, pero napakahalaga pang ito. Pagkat isa rin itong palatandaan na makitaan ang pagiging tunay ng Kristiyan. Maaaring nagawa namin po ito, maaaring hindi namin na sa katuparan ang mga pagmamahal sa aming mga kapatiran, maaaring nakaligtaan po namin po ito. At this time, Lord, ay humingi kami ng tawad ay sa katuparan, Lord, Diyos, ang commandment. Bilang mga anak ng Panginoon, bilang meron kaming confidence sa iyo, malaya po namin gagawin po ito. Salamat sa paalala to the letter
Christian. Salamat po, Panginoon, na po ay pagsambay sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus.